Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. 6 na araw bago ang pista ng Paskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro'y isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan." Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi yon, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't pumaroon sila, hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Good evening po sa inyong lahat. Good evening po, Father. Tayo po ngayon ay nasa Lunes Santo, ikalawang araw ng mahal na araw o Holy Week, mga kapatid. Tayo po ay parang sinasabayan ng panahon, no? Dahil mahal na araw, mas matindi ang sakripisyo, mas matindi na ang mga maririnig nating kwento sa nalalapit na kamatayan ni Kristo, kaya pati ang panahon mas matindi na rin. Grabe ho ang init. Please, mag-ingat ho tayo pare-pareho. Keep hydrated, sabi nga ng mga doktor. Alam niyo po, o yung sasabihin na, "Hindi, Father, para ito sa Panginoon. Ito ay aking penitensya at sakripisyo." Mga kapatid, tandaan ninyo ang sabi ng Panginoon, hindi lang yan ang hinahangad kong sakripisyo ninyo. Kahit na kayo ay bumilad-bilad pa dyan sa labas, kung ang ating mga pag-uugali, iniisip, pinaplano, ay hindi tama, baliwala yan. Kahit maging daing ka pa sa bilad ng araw, kung ang ating namang mga hinahangad, ang ating mga prinsipyo, ang ating mga ginagawa, ay taliwas pa rin sa utos ni Kristo. Kaya sa unang araw na ito o ng pangalawang araw ng Holy Week, narinig natin ang kwento hindi lamang ni Lazaro at ng kanyang mga kapatid na muling dinalaw ni Kristo. Ang ganda ho ng ating narinig na unang bahagi. Pinapakita nito sa atin na si Kristo tapat talaga sa kanyang mga kaibigan. Dahil hindi naman pagkatapos na muling mabuhay ni Lazaro, ay nawala na si Kristo sa kanila. Kaya si Kristo yung tinatawag nating kaibigan sa hirap at ginhawa, sa dusa at saya. Hindi siya yung kaibigan lang kapag mayroong biyaya at sagana. At hindi rin siya yung kaibigan lang sa paghihirap at sa dusa. Ito yung tapat na kaibigan. Dahil hindi naman tayo
makakaramdam ng pagiging tunay na kaibigan kapag tayo ay nilalapitan lang, kapag may kailangan sila. Minsan nga nabubwisit na tayo eh. Bakit kapag may problema lang, saka tayo naaalala? Pero nararamdaman din natin ang pagiging tunay nating kaibigan kung kahit na walang problema, walang aberya, walang pangangailangan, ay kilala ka nila. Ay naaalala ka nila. Kaya unang bahagi ng ebanghelyo natin, paalala sa atin ng Panginoon. Ngayong mahal na araw, samahan natin si Kristo. Hindi lang dahil may kailangan tayo sa Kanya. Hindi lang dahil kailangan natin ng pagpapatawad niya. Samahan natin si Kristo dahil mahal natin siya. Dahil nagpapasalamat tayo sa Kanya. Kaya naman, yung pangalawang bahagi ng Ebanghelyo, ito'y paalala sa atin. Pagkatapos ni Lazaro, sino ang ipinakita ng Ebanghelyo? Si Judas Iscariote. Ngayon, anong ginawa ni Judas? O anong ginawa ng Panginoon nang siya'y pumasok? Anong ginawa ni Maria? Siya'y binuhusan sa paa ng pinakamabango at mamahaling pabango. Tandaan natin mga kapatid, kung meron mang pinakamaruming bahagi ng katawan noon at hanggang ngayon, yan ang paa. Just imagine, wala naman silang sneakers noon. Wala silang balot na paa noon. Nakasandalyas, maalikabok, madumi. At ang ginawa ni Maria, kapatid ni Marta, ang mamahaling pabango, ang kanyang binuhos. At anong pinampunas? Hindi basahan, hindi lumang damit. Sa mga babae, importante ito. Ang buhok niya, ang pinampunas sa pinakamaruming bahagi. Naalala po ninyo nung nakaraang linggo, hindi ito kahapon, ano ang sabi ni Pablo? Nang pinili ko na si Kristo, nang ako ay nagpasakop na kay Kristo, na wala na ng halaga at saysay ang lahat ng bagay na ito. Sapagkat ang Diyos na ang pinakamahalaga sa buhay ko. Kaya siguro para kay Maria, wala na. Itong mamahaling pabangong ito, wala ito. Itong aking koronang buhok na ito, wala ito. Para sa Panginoon. Ang ngayon, anong ginawa ni Judas? Sabi ni Judas, naku naman, sayang naman yung mamahaling pabango. Sana ibinigay na lang natin, ibinenta natin at ibinigay sa mahihirap. Akala ni Judas, mabobola niya si Kristo. Wala tayong maililihim sa Diyos. Ang ating pagpapakitang tao, ang ating pagpapanggap, ay hindi makakalusot sa mata ng Diyos. Bakit daw ginawa o sinabi yun ni Judas? Sapagkat nang hinayang siya. Hindi dahil ibibigay sa mahihirap, dahil mababawasan ang kukupitin niya. Dahil mawawalan siya ng nanakawin. Kaya nga ngayong mahal na araw, kahapon nagsimula, sa harapan natin meron tayong mga 12, pero ngayon ay 8 lang sila. Meron tayong 12 apostol. Meron tayong mga anghel na bata kahapon. Meron tayong mga kabataan na gumanap sa buhay ni Kristo. Sa pasyon ng buhay ni Kristo. Pero bago ang mga ito, si Father Marbs ay nagbigay muna sa kanila ng magandang recollection, reflection, and formation. Upang ipaalala na hindi lang ito acting-acting. Hindi ito pagpapanggap lang. Lahat tayo mga kapatid, kahit walang costume, ngayong Holy Week, ay hindi kailangang umarte lang. Ay hindi kailangang magpanggap lang. Seryosohin natin, totohanin natin, ang paghakbang natin kasama si Kristo patungong kanyang krus. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin mga kapatid, ngayong Lunes Santo,
Ipakiusap natin sa Diyos, tanggalin niya ang anumang pagpapanggap, pagkukunwari, at pag-arte lang sa mga kabutihang ginagawa natin. Nawa, maging tapat tayo, maging totoo tayo sa bawat nating sinasabi, sa bawat nating ginagawa, na kitang-kita at alam na alam ni Kristo. Amen.